Hello mga master, kamusta? Julius Taylor po at welcome na naman po sa aking channel. Ngayon mga master, isishare ko sa inyo ngayon kung paano naman gumawa ng scrub suit with style. Kasi meron kasi ako na ng pattern tutorial ng scrub suit pero wala sang style, wala akong guhit doon ng iba-ibang style ko yung gaya na lamang sa neckband o sa ano pa man. So ito, gagawa ko ng pattern ng scrub suit na may style sa meron sang neckband at saka hiwalay na rin yung front part at saka back parts at magdadagdag na rin ako ng sewing allowance sa ating body para pagtabasin nyo sa tela ay hindi na kayo magdadagdag ng allowance at para swakin ito sa mga beginner na nag-aaral pa lang mag pattern mga master. So ito siya, start na tayo. So ayan. Ayan ang ating style ng ating scrub suit at ang ating measurement. So ito ang ating style, no? Meron siyang neckband, meron siyang pocket at meron din siyang shoulder design. Ito yung meron din tayong tawag nito pocket. Tapos ihiwalay na rin natin pagtabasin yung back part saka front part at magtatabasan din natin kung paano naman magtabas ng sleeve nito mga master, no? Tapos ito yung ating measurement, ang ating length ay 25, ang ating chest ay 37, ito ang waistline natin ay 34, ang hips 38, armhole 19, sleeve length 7, arm width 14, meron na rin ako kinuhang measurement ng neckline 15 at saka shoulder natin ay 16. Tapos ano pa bang idagdag ko. So ano siya, ito na siya. Una, ito ang gagawin natin, no? Ayan. Dalawang pattern ito. Ayan. Tapos, dalawang pattern ito, ipafold lang natin to. Ipafold lang natin kasi sabay na kasi tabasan natin yung front part at saka back parts. So, ayan siya. So, ngayon, ito mag-start na tayo. Mula sa dito sa taas ng ating pattern, ito kasi na-fold ko na ito. Mag-down lang tayo ng at least 2 inches. Ayan, dito 2 inches. Pwede rin namang 2 and 1/2, pwede 2 inches na lang. Sige, gagawin ko lang 2 and 1/2 lang, 2 and 1/2. Ayan. Dito tayo mag-start naman ng pagsukat ng measurement ng ating length. Ayan. Mula dito, ang ating length ay 25. So, mamark tayo dito ng 25. Ayan. Tapos, steady lang ng ating tape measure. Ang ating armhole ay 19. Itong 19 na ito, divide natin ito ng 2 is 9 and 1/2. So, ito siya. Ayan. Tapos, mula naman dito at saka dito, sukatin natin to. Ang sukat niya ay 15 and 1/2. So, i-divide natin ito ng 2 is 7 and 3/4. Akit lang tayo ng 1 inch. Ayan, ito yung ating, mula ito yung 7 and 3/4. Ayan, ito siya. Akit tayo ng 1 inch. So, ito siya. Ito yung ating ilalay ng pa-vertical. Ganyan. Tapos, ganyan din dito. Ganyan din dito. At sa laylayan. So, ayan. So, dahil itong ating excuse me, ang ating measurement ay flat measurement ito mga master. So, ipapakita ko na sa inyo kung magdagdag tayo dito ng flashing. So, ang flashing nito, dito sa chest, mag-add ako dito ng 3 inches. Dito naman, flashing ako sa waistline ng 2 inches. Tapos, dito naman sa hips, mag-flash ako ng 2 inches. So, magiging ano na ito, 40 ang ating chest, ang ating waist ay 36, ang ating hips ay 40. So ito na yung ating bagong measurement mga master kasi ito kasi flat measurement ito sa ating customer. So nagpa-plus tayo, itong measurement na ito ay medyo medyo regular, hindi ito masyadong fit at hindi rin ito masyadong maluwag. So ano lang ito, regular lang ito para sa mga medical uniform. So ngayon, ito yung ating chest ay 40. So, mula dito na tayo magsusukat kasi wala naman tayong sukat ng
bust figure, bust design, kung sa pababae pa, kasi ano naman ito medyo may kaluwagan na kasi ito ng kaunti. So ngayon ito siya, dito tayo magsukat ng hips, ay bust or chest. Ang ating bust ay 40. Divide natin yan ng 4 is 10. Ayan, 10. Ayan. So kung hindi kung napansin niyo pala, ang gamit ko ngayon ay square. Kung hindi niyo pa alam kung paano gumamit ng square mga master, ay panoorin niyo lang yung aking video tutorial ng how to use square in pattern making, kasi ito yung mas mabilis gamitin kapag tayo ay gumagawa ng pattern. Mas mabilis itong paraan kapag tayo ay gumagamit ng square. So ngayon ito ay 10 siya. Ito sukatin natin sa tape measure. Ayan, 10. Ang ating ano naman, ang waistline natin ay 34 plus 2 is equal 36. Ang 36 divide natin ng 4 is 9. So ito siya 9. Kung sa square yan ay 18. So ito siya 9. Ayan. Sa ating hips naman ay same lang dito sa bust or sa hips ay sa chest ay 10. So ito siya. Ito na i-connect natin mga master sa ating curve. So ganyan ang pag-connect, ganyan lang, i-curve mo lang natin, ganyan. Ganyan, tapos ganyan lang natin. Ayan. Tapos dito na sa front naman, sa laylayan, mag-add tayo ng 1 inch para sa front, at saka sa back, ito yung sa back natin. So nag-add tayo ng 1 inch para sa front. Ayan. So ngayon, dito naman tayo ngayon sa ating neckline saka sa shoulder. Ang ating neckline, mayroon tayong sukat ito na 15. So mamaya ko na ito kasi standard naman yung gagamitin ko. Ang standard natin dito ay 3 1/4. So ito siya 3 1/4. Mula dito akit ako ng 1 inch, line tayo dito ng ganyan. Tapos mula dito sukat tayo ng 1 inch. Ayan, 1 inch. Tapos ito yung i-curve natin pag ganyan. Ayan, ganyan. Tapos sukat tayo ng shoulder natin na 16. Divide natin to ng 2 is 8. Ito siya. Lalagyan natin pa ganyan. Mula dito, down tayo ng 1/2. Ito yung i-connect natin pa ganyan. Connect natin itong line na ito. Ayan. Tapos mula dito, mag-down tayo ng 1 inch para sa ating front shoulder. Ayan. Tapos ito, ganyan lang natin to, rectangular lang, ganyan. Ito siya. Ayan, tapos ganyan. Tapos mula dito, sukat lang tayo. Depende na sa inyo kung ano yung sukat ng inyong neck dip. Pwedeng 5 1/2, pwedeng 6, pwedeng 6 1/2, hanggang 7 siguro yan, pwede pa eh. Tapos ito naman yung ilalay natin pa ganyan. Palagyan na natin ito, dito ako sa 6 1/2. Pwede rin, usual talaga ginagamit yan is itong my curve. Ayan, curve. Ito yung ating neck dip sa front. Ngayon magsukat naman tayo sa ating shoulder, ay sa armhole. Ang ating armhole, itong line na ito, i-straight lang natin ito pa ganyan. Ayan. Tapos ito, divide ito natin ng 2. Ito yung gitna. Dito sa gitna, pasok tayo ng 1/2. Ito naman yung ating ilaline pa ganyan sa armhole. Ayan, igaganyan natin siya. Ayan. Ito yung ating front armhole. Sa back naman, ito yung ating back. Ito ilaline lang natin pa ganyan. Pasok lang tayo ng 1/2 mula din dito. Ito naman yung ating back armhole. Ayan siya. Ayan, ito yung ating back. So, ayan na siya. Ngayon, para ma-review natin ito, kasi ang ating armhole kasi ay 19. So, sukatin natin ito ng armhole natin na 19. Kung halimbawa, sumubra man ito o di kaya kumulang, pwede tayo magdagdag o di kaya magbawas. Ito siya, sukatin natin. Mula dito, ito muna yung ating front kung sukatin natin. Ayan, tapos dito, yung dito, idugtong natin dito. Ayan siya. So ito, ang ating measurement ay umabot sa ng 20. So gagawin natin, akatan tayo ng 1/2 dito. Ito yung ating bagong curve na gagawin. Kasi sumubra tayo eh. Ayan. Tapos igaganyan lang natin. Iakat natin dito kasi sumubra yung ating armhole. Tapos sukatin natin ulit kung pasok pa ba siya.
Ayan. So ayan, sakto na siya na 19. So ayan na siya. Ngayon, dahil lang ating tawag nito, mayroon tayong neckband. Pagpalagay natin ito yung kanyang design nito, guhitan ko lang. Ayan, ganyan, pag ganyan. So, halimbawa ito, ang lapad nito, pagpalagay na lang natin na 1 and 1/4. So, sukat tayo dito ng 1 and 1/4. Ayan siya. Ayan. Tapos halimbawa may piping ito na 1/4 para medyo dagdag design. Ito siya. Halimbawa, subuhitan ko dito, 1/4. So ayan, ito yun na yung cutting niya para sa neckband. Ayan siya. Tapos halimbawa, mayroon tayong shoulder design mula dito. Pagpalagay na natin dito na to, dito ay 2 and 1/2, tapos dito naman ay 3 inches. So igan na lang natin to. Magguhitan tayo ng paganyan para ito sa front, no? Ayan. So ayan siya. Ngayon, ang ating pocket naman, mula dito, pwede tayo magsukat ng 3 and 1/2 dyan, o di kaya 3 inches. Mula dito, ayan, pag natin 3 inches, ayan. Mula dito, magdawa naman tayo ng at least mga 1 inch hanggang 2 inches. Pwede pa hanggang 2 and 1/2 yan. Pero usual talaga dyan kadalasan, nasa 2 and 1/2, o di kaya 1 inch. Ay, usual talaga dito, ang down dito, nasa 1 and 1/2. Mga ganyan, mga 1 inch hanggang 2 inches. Pero pwedeng 1 and 1/2 lang. Ayan, down natin. Ayan siya. Ayan. Ang sukat natin ng ating bulsa, kadalasan yan, nasa standard is mga 5 inches hanggang sa 6 and 1/2. Ito yung ating pocket, halimbawa. Ang sukat ng ating pocket ay 5 inch. Ito siya. Ang lalim ng ating pocket ay pagkuha natin 6 inches. Ayan siya. Ayan siya. Tapos, mayroon tayong design sa ating pocket na 1 inch, halimbawa. So, ayan siya. Ito yung ating pocket. Ngayon, kasi ito yung ating pattern ng ating scrub suit na with design. Ngayon, tatabasin ko ito na mayroon na siyang sewing allowance para kapag tabasin natin ay hindi na tayo magdadagdag ng allowance. So, ito siya. Ang unang tabasin natin dito ay ang kanyang front parts sa laylayan. Tapos dito naman, back parts naman sa shoulder. So, dito sa laylayan, mag-add ako ng fold allowance ng 2 inches para sa ating fold. Ito siya. 2 inches. So, ayan. So, ngayon, gugupitin ko na. So, ito yung ating front. Ayan. Tapos dito, ang ating sewing allowance, pwede tayo mag 1/2, pwede rin mag 1 inch. Pero usual talaga ginagawa ko dito ay 1 inch. Mapambabae man o lalaki. So, ito 1 inch ang ano ko. Sewing allowance para pag may repair, mayroon pa tayong mapagkukuhanan na allowance. Ayan. So tapos, ito yung ang ating tatabasin dito ay ang ating back parts muna kasi back parts kasi itong guhit na ito ito. So dito mag-add na ako dito ng 1/4 allowance sa ating neck, back neck. Tapos dito sa shoulder, 1/2 sewing allowance. Ayan. Tapos dito naman sa armhole, 1/2. Ito siya. Kasi umakyat kasi tayo sa armhole dito kasi sumubra tayo ng measurement sa armhole. Itong pattern na ito, pwede na ito sa pambabae at lalaki kasi wala naman kasing wala kasing korte ang mga scrub suit kasi sa na uniform, kaya pwede siya sa pambabae o lalaki. So ayan, so ito na yung ating pattern, no? Ng ating scrub suit, natabas ko na. Ito, kukunin ko muna itong isang pattern. Ayan. Ito na yung ating back parts, itong walang guhit. Ayan. At dahil ang ating back part kasi ito yung sinunod natin na sa front kasi ito yung ating tinabas na front, so mag-list tayo diyan ng dito sa laylayan ng 1 inch. So, ito siya. I-list natin.
Ito kasi ito yung fold natin kanina eh. 2 inches kasi ito eh. Ayan, ito siya. Ayan, so gupitin na natin to. So ayan. Ito yung ating pattern ng ating back. Back ito. Ito yung ating sewing allowance na 1 inch. Ito siya. Ayan. Ito naman dito naman sa 1/2 sa armhole. 1/2 lang to dito. Sewing allowance. Sa shoulder 1/2 sewing allowance. Dito sa neckline, pwedeng 1/4, pwedeng 3/8, pwedeng 1/2. So ito na siya. Pagtabasin natin to sa tila, ito na yun mismo. Wala na tayong idadagdag o ibabawas. Ito naman yung ating front parts naman. Ito siya. So ito na yun mismo. Ang gagawin natin, kasi ito kasi back, ito kasi, dito magdadagdag ako dito ng 1/2 sewing allowance sa neckline. Ganyan siya. Ganon din dito. Ito kasi ating front parts kasi sa shoulder, ito siya. Dagdag ako ng sewing allowance ito ng 1/2. Ayan. Tapos dito, ito kasi yung ating armhole kasi dito. Ayan. So magbawas ako dito. So ayan siya. Ito yung ating pattern ng ating front parts. Ayan. Ito yung pocket. So dito, meron tayong pocket dito sa kabila. So dito natin yung iguguhit. Ayan, dito natin sa iguguhit itong pattern na ito. Idiretso ko lang itong straight na ito. Ayan. So mula dito, akit lang tayo ng at least dito mga 1/2 o di kaya 3 hanggang 1 inch. Ito yung ating pocket. Breast pocket tawag ito, breast pocket. Tapos dito, dapat mga 1 inch ka lang dyan. Ay may ano pala ito, mayroon tayong sewing allowance. So dapat mga 1 and 1/2 ka lang. Ito yung pocket. Tapos usual dito sa pocket nito, ang lapad ay 4 inches lang. So ayan. So ito siya. Ito yung ating breast pocket. Pwede itong slanted, nakaganyan ang ano niya, ganyan ang pagguhit. Pwede rin nakaganyan naman, naka-straight. Pero usual sa mga ganito, straight lang yata, hindi siya naka-slanted. Ang slanted lang kasi kadalasan sa mga Amerikana lang. So ito siya. Ngayon, dahil mayroong style ito, ayan, pabalik ko lang ulit sa tupi. Ngayon, dahil mayroon tayong neckband, itong neckband na ito, tabasin natin to. Ay, tabasin ko muna ito. Ayan. So, pag magtabas tayo ng ganito, ito, dito din, natabas natin itong neckband na ito. Dito, magdagdag ka dito ng allowance dito ng 1/2. Dito, mag-add ka dito ng add 1/2 sewing allowance dito kasi ginupit kasi natin ito eh. Tapos ito naman kapag magtabas ka naman ng ganito excuse me, palagay natin gaya natin yung design kanina sa itong design ito. Ayan, nakaganyan siya. So ito siya. Halimbawa ganyan. Itong band na ito, magdagdag ka dito ng sewing allowance na 1/2 din. Basta magbuo ka na lang ganito ng at least mga 1 and 1/2 para sa iyong band na idudugtong dito. Ganon din dito. Kasi ito, may cutting kasi ito eh. Paggupitin natin to, ayan, ito na lang yung tatabasin mo. Dito, magdagdag ka nito ng sewing allowance na 1/2. Ito, add ka din dito ng sewing allowance na 1/2. Add ka ng 1/2 dito. Dito, add ka ng 1/2 dito. Pero dito, hindi ka na magdagdag kasi mayroon ng dagdag yan eh. Ganon din dito. Ito, pagtabasin mo ito, dito, mag-add ka ng 1/2. Add 1/2. At ganon din dito. Ayan, kasi ito kasi yun eh. Add ka rin dito ng 1/2. Ayan, mag-add lang, add. So, ayan siya. Ayan, ayan, mag-add ka. So, ganyan lang kung paano magtabas ng scrub suit with style naman, no. Kung saan yung may tabas, kapag gugupitin natin to sa tela, doon tayo magdadagdag ng allowance kasi para mayroong, ang idudugtong natin, walang mababawas. So, gano'n lang siya kung paano tabas ng scrub suit with style, mga master. So, yan po.
Hanggang dito lang po aking video mga master. So ito siya ang ating nagawang pattern. Ayan siya. So may nakalimutan pala ako na idagdag ko pa pala yung pagtabas naman ng tawag ito. Tawag ito sleeve pala sa sleeve. So ang pagtabas naman ng sleeve ay dito ko na itabas sa back parts ng ating tela. Ay tela ang ating pattern paper sa back So, ito siya ang ating measurement. Ang measurement ng ating sleeve ay kanyang sleeve length ay 7. So ito siya. 7. So mark lang tayo dito ng 7, ganyan lang, ganyan. Tapos sukat tayo dito ng 7. Ayan, 7. Tapos ilalay natin ng paganyan. Tapos ang ating arm width ay 14. So mula dito sukat tayo ng 14. Divide natin ng ito ng 2 is 7. So ito siya 7. Ayan, 7. Ayan. Tapos dito mag-add tayo ng 1/2 para sa sewing allowance, 1/2. Tapos kung ang ating armhole ay 19, so mayroon tayo ditong itong 19 na ito, divide lang natin to ng 4 is ano yan siya? 4 3/4. So 4 3/4 ito siya. Mula dito down tayo ng 4 3/4. Ito ayan sa 4 3/4. Ito yung line natin dito. Ayan. Tapos ito naman igaganyan natin. Itong 19 na ito, divide natin ng 2 is 9 1/2. So ito siya 9 1/2 ito sa square. So ito siya kapag sa tawag ito tape measure, ito siya 9 1/2. Sumubra ako. Ayan, ito siya 9 1/2. Ito lang yung ilalayan natin pa ganyan. Ayan. Tapos ito ilalayan natin pa ganyan, pa i-connect natin ganyan. Tapos divide ito ng 2 is 4 1/4. Ayan. Tapos divide pa rin ito ng 2, divide natin ng 2. Ayan siya, 2 1/8. Ay ano pala, 5 3/4 pala dito, 4 3/4 pala. Ito yung gitna nila, gitna. So divide natin ng 2 is ito siya. 2 3/8. Ito, tapos ganoon din dito, 2 3/8. Ayan siya. Iganyan lang natin to mula dito, down na tayo ng 1/4 hindi kaya 1/2. Ganyan lang natin. Ayan siya. Tapos dito naman tatawa na tayo dito. Tapos ganyan ang ating korte. Tapos ito, follow lang tayo nitong para sa back parts naman, ganyan. Ayan. Ito yung back. Ito naman yung front. So ganyan ang pagkuha ng sleeve. Tapos dito naman, add lang tayo ng 2 inches para sa fold natin sa laylayan. Ito siya. Ayan. So ngayon kapag tatabasan natin to sa tela, igaganyan lang natin to. Ganon din dito, mag-add tayo ng 1 inch. Ayan, 1 inch. Dito rin 1 inch. Ayan. So ang gupit natin ito, kapag gugupitan natin to, ito yung ating gupit. Ayan. Tapos ito. Ayan, tapos ito. Tapos ito na yung ating gupit para sa back parts. Ito ating gupit mismo. Ito naman yung gupit natin para sa front parts. Ito na yung ating tahi. Ayan, tahi natin yan. So ayan siya. So ngayon, ipakita ko sa inyo yung itong back parts sa front parts. Tapos tabasin ko itong kabuuan ng ating sleeve para maintindihan niyo yung pagtabas ng sleeve, no? So ito siya. Ayan, ito yung ating front na gupit-gupit ko na nga ito eh. Ito siya, ang ating front. Sana yung kadugtong nito. Ayan siya. Ayan, hiwalay na. Ngayon, ito naman yung ating back parts. Ito palang guhit nito guhit sa ating back. Dalawa yung pocket na yan, no? Magkabilaan yan, magkabilaan. Kasi ito yan siya eh. Ayan. Ito yung ating design. Measurement. Tapos ito naman yung ating back parts. Ayan. Ayan. Ito yung ating back parts. Ngayon, gugupitin ko na itong sleeve kasi napakita ko na sa inyo yung ating pattern. Ayan. So, ganito lang yung paggupit sa ating pattern. Kung limbawa, ito na yung mismo, tabasin natin sa tela. Ayan. Ito na yung ating gupit natin. Sundin natin yung unang gupit sa back parts. So, ayan. Ngayon, nagupit na ng ating back parts. Sabay naman natin gupitin itong front parts. Ito.
Ito yung front naman. Ayan. So ito na yung ating kabuuan ng ating sleeve. Ayan na siya. Ayan. So ayan po kung paano gumawa ng scrub suit pattern mga master. With design. So hanggang dito lang po ang aking video mga master. Kung mayroon po kayo hindi naintindihan, comment nyo na lang po. Ayun po, maraming salamat sa inyong panonood mga master. Please like, share, comment, and subscribe din mga master. At pindutin nyo na rin yung mga master, notification bell para pag may bago akong upload ay ma-update kayo palagi mga master. So yan po, maraming po salamat at God bless po sa ating lahat.